Ano-ano nga ba yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas bago ako makarating ng South Korea? Gusto mong malaman? Panoorin mo lang yung video na to. So ano-ano nga ba yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas bago ako makarating ng South Korea? Way back 2011 nung nagsimula ako magtrabaho bilang isang service crew sa isang amusement sa Robinsons Mall sa aming probinsya sa Pangasinan. 19 years old pala ako noon at ito yung unang-una kong naging trabaho. Di na din pala ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa pinili ko na magtrabaho dahil sa hirap ng buhay sa mga panahon na yon at dahil na rin sa kagustuhan ko na makatulong sa aking pamilya. Naalala ko din ang sahod ko noong mga panahon na yon. Sa kinsenas ay umaabot lang ng mahigit 3,000. Kulang na kulang kung iisipin, pero noong mga panahon na yon ay malaking bagay na rin dahil nakakaraos din naman sa pang-araw-araw. At ang pangalawa ko namang naging trabaho ay service crew ulit, pero sa isang fast food naman ito. Alam kong familiar kayo sa Jollibee. Oo, naging crew ako sa Jollibee. Tigalinis ng CR, tiga-map ng floor, tiga-serve ng mga pagkain sa customer, at tigaligpit ng kanilang mga pinagkainan. At naging backup dancer na rin ako ni Jollibee tuwing nagkakaroon kami ng mga kids party. Hindi ko naman kinakahiya na minsan sumasayaw kasama si Jollibee dahil masaya naman maging katrabaho si Jollibee kahit nakakapagod. Sumunod naman ay naging factory worker na din pala ako sa Pilipinas ng mga imported at mga sikat na brand ng mga bag sa Bataan. Hindi ko nababanggitin kung ano-ano yung mga brand ng mga bag na yon at wala na rin pala akong mahanap na litrato. Pero nagtrabaho ako doon bilang isang packer, sa madaling salita, tiga-pack ng mga finished products ng mga bag. Sumunod naman ay naging sales associate ako sa RRJ, sa madaling salita, tiga-tinda. Medyo magaan ang naging trabaho ko dito. Tayo ka lang, naka-aircon pa, tiga-assist sa customer. Hirap lang sa part na may monthly quota na kailangan i-meet. Medyo dun lang sa part na yon ang mahirap dahil kapag hindi mo na-meet ang quota, mamimit mo talaga yung supervisors dahil magpapatawag yan ng meeting. Naging promodizer na din ako ng mga appliances. Halos same lang din ng pagiging sales associate ko. Meron din quota na ang hirap i-meet kaya kailangan magaling kang mag-sales talk. At speaking of sales talk, gamit ko din pala yan nung pinasok ko ang mundo ng networking. Oo, tama kayo nang narinig. Nag-networking din ako dati. Nagtitinda ng mga sabon, mga pampaputi, glutathione tablet, at mga natural at herbal na mga gamot. Ang dami kong pinasok na diskarte sa buhay. Sa kagustuhan na kahit papano ay medyo gumaan din naman ang pamumuhay. Sumasama din ako sa pagmimekaniko ng tatay ko na kahit hindi ko alam ang gagawin ay pinipilit ko pa ring aralin. Ang dami kong pinasok na trabaho at ni isa doon walang nagbigay sa akin ng maayos na buhay. Yun bang masasabi mong hindi lang sapat kundi sobra-sobra? Alam ko naman na sa sarili ko na masipag ako, kaya lang hindi pala yun sapat dahil kailangan din pala ang sipag mo ay nasa tamang oportunidad. Hanggang sa maka-attend ako ng orientation ng isang Korean Learning Center. Dito na nagsimula ulit ang aking mga pangarap. Nagsimula ako mag-aral para maipasa ang EPS exam at makarating ng South Korea. Sa unang taon ko dito sa Korea, nakabili ako ng sasakyan na second hand pamasada para sa aking tatay. Iba pala yung saya kapag nakita mo na masaya yung mga magulang mo. Priceless, kumbaga. Masarap lang sa pakiramdam na yung mga bagay na dating hindi mo kayang bilhin ay ngayon nabibili mo na. Kaya sa mga kapwa ko EPS aspirants, ibagan nyo lang dahil yung gusto mong mangyari sa hinaharap, nakadepende yan sa desisyon at aksyon na gagawin mo ngayon. Kaya sipagan mo lang lagi, laban lang.